Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Ito'y nakakabahalang balita ngayon. Sana ay marami ang makapanood nito na mga nangingisda diyan sa WPS. Dahil ayon sa ulat dito ng Firepost ng Indian News Channel ay ang karagatan ng WPS ay times 2 more radioactive compared to neighboring oceans. Ang karagatan daw natin ay mayroong radioactive content. Sa hindi nakakaalam ng radioactive, yan yung parang nakukuhang harmful na na minerals or harmful na substance galing sa tinapon na waste product ng mga nuclear facility. Well, sino bang gumagamit dito sa Southeast Asia ng nuclear? Sino bang mayroong nuclear power plant? Kasi ginawa palang tambakan ang WPS, ginawang basurahan ng mga nuclear waste. Ang mga nuclear waste ay nakalagayan sa mga bariles. At itinapon siguro nila dyan sa malalim na parte ng WPS. At pag lipas siguro ng 10 taon ay nasisira ito dahil sa mga bagyo or mga currents. Kaya suspetsa ko dito ay China eh. Wala namang bansa na mayroong nuclear capabilities dito sa Southeast Asia or sa Asia, kundi ang China lamang, di ba? Dito sa atin, sa South China Sea, sino bang bansa ang malapit dito sa WPS na mayroong nuclear? China lamang. Kaya ginawa pala tayong ng China, basurahan eh. Ang masama niyan, toxic waste, yung tinatawag na radioactive na highly contaminated na ang ating karagatan sa WPS. Kaya yung mga isda diyan ay radioactive na rin yan. Meron ng radiation na nakadikit kapag nakain natin sa palaging pagkain yan ng mga isda ay magkaroon tayo ng mga cancer niyan. Kaya dapat ang gobyerno gagalaw dito at ihabla ang China para bayaran nila ang damage na ginawa nila sa karagatan at ipakuha sa kanila yung mga bariles dyan ng radioactive na nandyan sa karagatan. Dapat ang gobyerno natin ay gagawa ng niyan. Kasi kung pinabayaan yan, malalason tayo lahat dito sa Pilipinas dahil sa mga isda dyan sa WPS. O kaya baka sinadya yan ng China para wala ng mangisda. Ayan, di ba? Ano sa palagay nyo? Mga kababayan, parang ito yata ang pangalawang assumption ko eh. Baka sinadya talaga na binuksan yung mga radioactive waste para magkaroon ng radioactive materials ang WPS at wala nang mangingisda dyan para wala nang habulin ang Chinese Navy, di ba? Wala na silang bubundulin dahil wala nang mangingisda dyan, dahil wala nang bibili ng isda. Ay, na mga insik na ko. O, balik tayo sa ating kaibigan sa Firepost. So, where did this radioactive material come from? Researchers believe it originates from multiple sources, including the Ayan, so reprocessing galing of daw sa nuclear mga fuel nuclear past testing ng nuclear weapons. weapons tests in China's Nabanggit din ng Xinjiang. reporter, galing ng China. China eh. Ito pa. The former Soviet. Well, our final story now comes from the Philippines, where researchers have detected elevated levels of a radioactive isotope off the west surface sea water samples in the West Philippine Sea showed iodine 129 concentrations. Well, they range from 6.5 to nearly 15 million atoms per kilogram. In context, that's up to almost 2 times higher than those measured in other waters claimed by the Philippines. And while the detected levels are higher than normal, so scientists emphasize that they pose no direct threat to public health or local fisheries. Sa public health sa Pilipinas. Direct eh. Threat. Dahil yan nga ay radioactive materials or itong sabihin natin na toxic na ang ating karagatan dahil sa radioactive waste na tinatapon ng China sa WPS.
Sana ang mga ano dyan, di ba? Ating gobyerno, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, ay kukuha ng mga sample dyan. Baka meron silang ma-retrieve na mga bariles na mayroong laman na radioactive waste. Ayun na yung ebidensya, dalhin sa International Court at kasuhan ng China para magbayad sila ng danyos, ng damage na ginawa nila sa karagatan. At ipalinis sa kanila ang buong WPS. Mga hinayupak talaga yung mga insik na yan. Okay, balik tayo sa balita. So, where did this radioactive material come from? Researchers believe it originates from multiple sources, including the reprocessing of nuclear fuel, past nuclear weapons tests in China's Xinjiang, and the former Soviet Union test at a test site in Kazakhstan, and also fallout from the Chernobyl disaster way back in 1986. Ayan, so The ito path yung mga of the bariles na radioactive material nilalagyan, is no? complex, and likely Kung deposited on mabuksan soils. ang takip niyan, north- ay talagang contaminated ang dagat. Pero ang dapat kasi niyan, ay huwag itapon sa dagat kasi dagat ang hindi mo maibaon sa dagat Dapat sa lupa kasi pwedeng gagawa ng landfill, di ba? At doon ihulog sa landfill and then takpan muli ng lupa. Kung sa karagatan, baka buksan yan ng mga octopus O baka si Godzilla, baka maglaro si Godzilla dyan, yung monster ng Japan, di ba? At mabuksan yung mga barilis na yan. Kaya paktay tayo dyan. Huwag ka nga talaga itong mga insik, wapila. Ay wala na silang magawa, ay lalasunin na tayo Parang sinadya yata ito na lalasunin nila ang mga isda para malason din tayo na kumakain ito. Okay, tapusin na natin ng balita courtesy ng The Fire Post. China carried by the rivers into the Bohai and Yellow Seas and finally transported southward by ocean currents into the West Philippine Sea. Well, scientists say this pattern does help Okay, them so understand how ito yung radioactive pollutants haka-haka ng travel across reporter ay borders baka pwede and rin through daw complex na galing ocean sa Russia, currents. The report highlights galing sa Indian Ocean at napadpad lang sa Pilipinas. Pero ang pinakamalapit talaga na mayroong nuclear facility ay China. Nasa harap lang natin at palagi nandyan yung kanilang mga barko sa WPS. Ibig sabihin, mayroon pala silang ikinarga at tinuhulog dyan sa WPS para lasunin tayong mga Pilipino. Anong masasabi niyo dito mga ka-Good News Daily TV? Anong inyong mga haka-haka tungkol dito? Bakit nagkaroon ng toxicity o radioactive toxin ang ating karagatan? Paki-comment sa ating comment section. Sa mga bago pa lamang napadpad sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan. Hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat.